Sa mahigit 6 na buwan nating pag-aalaga at pagpaparami ng azula, ngayon lang natin ito nararanasan. Kaya nakapag-isip-isip tayo, makakabuti ba ito o makakasama sa ating azula? Welcome back to our channel mga kabakyards, mga kaazula at mga kabayang OFW. Sa mga bago pa lang sa channel na ito, dito po pinag-uusapan natin ng mga makabuluhang bagay-bagay na maaari niyong gayahin o pagkunan ng ideya kung papaano mapapalago ang ating kapaligiran at nang maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe na salita sa baba, pati na rin yung bell icon nang ma-notify kayo kung may bago tayong video na i-upload. Paminsan-minsan, babahagi rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin niyo na rin yung like icon. Sa episode na to, ibabahagi ko sa inyo ang bago nating naranasan sa ating pag-aasula. At ito na po. Ayan po ang ating cobra kumakain ng azula. Ito po ang bagong nahalata natin sa ating azula pond number 1 o yung pinakaunang azula pond. May mga azulang nagkukulay brownish at saka yellowish. Di natin talaga tukoy kung ano pa ang dahilan nito. Pero magkahalong may yellowish at brownish yung azula. Bukod pa doon, meron ding tumubong mga lumot sa azula pond. Ito po sa gilid, halatang halata yung lumot. Ayan po, yan yung pinaka gilid niya, yung may mga space, lumot po yan. Kukunan natin ng sample ang lumot na yan. Ito po, ayan, yan lumot. Ito na po ang itsura ng unang pond natin. Kakukuha lang natin ng azulang ipapakain sa ating mga manok. Yan po, mahalatan natin dito ngayon yung mga lumot na nasa pond. Halatang halata siya, lalong lalo na dito sa gilid-gilid. Ang pinagdududahan natin na pinanggalingan ng lumot na to ay dahil sa 6 na buwan mahigit na po ang ating pond. At nitong nakaraang mga ilang linggo ay hindi masyadong umuulan. Kung may ulan man sa lugar natin, mahina lang at hindi ganun talaga kadalas ang ulan. Kaya basically matagal nang hindi napapalitan ang tubig sa pond na to. Kaya yun ang pinagdududahan ko na pinanggalingan ng lumot, at dagdag pa doon yung malamig na hangin. Hindi umuulan pero may malamig na klima, kaya yung stagnant water ay nagkakaroon ng lumot. Yung iba, ang tawag sa azula ay fairy moss, pero hindi talaga moss or lumot ang azula dahil ito ay isang fern, floating fern. Tinawag lang siya sa iba na fairy moss, pero hindi moss ang azula. Ang lumot ay isang moss, isang fern ang azula. Kaya itong lumot hindi naman siguro ito problema, pero gagawin natin sa pond na to ay dadagdagan natin ito ng tubig hanggang sa aapaw dito sa outlet ng pang overflow, para at least may bagong tubig ang pond na ito. Ito na po ngayon ang ating unang pond na tinubuan ng lumot. Kahapon kinunan natin ito ng more than 1 kilo of azula upang ipakain sa ating mga alagang manok, at dinagdagan din natin ito ng tubig. Ngayon makikita nating i-invade na po yung lumot sa pond. Nag-aagawan na yung lumot at azula
sa espasyo ng pond. Nagbasa-basa po tayo ng artikulo patungkol po sa lumot or moss. At nagsaliksik tayo kung may masamang epekto nga ba ang lumot sa azula pond or sa taniman ng azula. Pero wala tayong nahanap na diretsang sagot. Ang sabi lang sa isang article na yung azula ang magiging pamatay ng lumot dahil kalaunan daw ay matatabunan ng azula ang araw na siyang pinagkukunan din ng nutrisyon ng lumot. Kaya pag natabunan daw ng azula ang araw, tsaka na ito mawawala or mamamatay ang mga lumot. So, wala tayong ibang magawa, either kukunin natin lahat yung nandito sa loob ng pan na to at magpapalit ng tubig, o hayaan na lang natin muna ito. Pero dahil medyo matrabaho yung magpapalit tayo ng tubig, hahayaan na lang muna natin ito. Yung lumot kumukuha din ng nutrisyon sa tubig. Kahit sa hangin, inaagawan ng lumot ng nutrisyon o kakumpetensya ng azula ang lumot sa pagkukuha ng nutrisyon kung meron mang nutrisyon sa tubig. Kaya uobserbahan na lang natin ito kung sino ang matatalo dito sa pond na to, yung azula o yung lumot. Sino ang matatalo sa dalawa? Ang lumot o ang azula? Magkaibigan ba sila o magkaaway? 3 araw na po ang lumipas pagkatapos natin iwanan itong pinakaunang azula pond natin na tinubuan ng lumot. At ngayon po, ito na ang itsura niya. Yung azula pond, kung nahahalata nyo, yung azula dito ay patuloy na dumadami pagkatapos ng 3 araw. Siguro tama nga yung sinasabi sa isang artikulong nabasa natin na yung lumot ay mamamatay ng pusa dahil yung azula ay tatabunan niya yung araw, at dahil natatabunan ng azula ang araw, mamamatay ang lumot dahil ang lumot ay kumukuha rin ng nutrisyon sa araw. So hahayaan na lang natin itong azula pond natin na may lumot dahil mas matrabaho po ang magpapalit ng tubig sa azula pond. Kaya kung kayo'y nakaranas din ng may lumot sa azula pond ninyo, paki-share na lang po kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, dahil ito po yung pinakauna nating na-experience sa loob ng higit na 6 na buwan na pag-aalaga at pagpaparami ng azula. Ngayon lang nagkalumot yung ating azula pond, at yun nga, pinagdududahan natin na pinanggalingan ng lumot ay dahil sa hindi napapalitan nitong tubig ng matagal na at lumabig yung panahon. So dahil po sa klima, paglamig ng panahon, lumabas yung lumot sa pond. Pero kung di naman talaga gaanong maabala ang azula natin sa lumot, hayaan na lang natin, mamamatay na lang ito ng pusa pagka dumami na yung azula at natabunan na yung buong azula pond. Sa ngayon, nakikita natin na kakumpetensya nga ng azula ang lumot sa pagkukuha ng nutrisyon mula sa araw at sa tubig, dahil yung azula may mga naninilaw na azula, at ang paninilaw, ang pagiging yellowish ng azula ay isa pong sign o simbolo na ito'y kulang sa nutrisyon. Pero pag namatay na itong mga lumot na to, mawawala din ang problema o kakulangan ng azula sa nutrisyon. Sana may silbi itong kaunting kalamang na ibahagi natin sa inyo ngayon sa episode na to. At muli po, maraming salamat sa muli niyong pagsusubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli po.